As journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. RMN, Radyo Numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Alas 8:20. Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang Tatak RMN. Fearless but fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan, batas o sakto nga magpresentar sa kamaturan. Anomalya, upaga, kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katawhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Epistolam kontra factum, non valid nilamilam argumentum. Wala kay mahimo sa magigbatok sa kamaturan, kung dili mong mahimo, mol magikoyon sa kamaturan. Tatak RMN. Good morning, Dipolog. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang RMN. Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Adlaw kita karon nga Huwebes, pizza 2 kita sa bulan sa Hulyo 2026 mga kasama. Kumusta ito mga katawhan karon gikan sa mga segment nato nga probinsya man sa may Negros Island, sa may Negros Oriental sa Region 7. Sa atong pinalangga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duha ka syudad, ang Dipolog og Dapitan og sa mga kalungsuran. Sa Kotob, sa Mabusog Bagsibya inyo kita nga makita og banungog live sa atong FB page sa DX Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang pobreng alagad sa kahanginan, Radyoman Mark Andoy Bacruya. Mark Bacruya. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. May lipod-lipod nga komentaryo. Hinto
Kwalipikado nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Manalipog sa mga kabos o dinawdaw. Mark Macruya. Ang inyong manalaban sa kanginan, Mark Macruya. Laban sa pinihig ang katungod, Mark Macruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Groucho Man. Komentaristang patas o di bias. Kanidong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Mark Macruya. Macruya. Top radio commentator. Mark Macruya. Macruya. Kuskus, batikos. 24 minutos sa Milabay ang alas 8 sa Kabudagon. Mga kasama, good morning ni Lovely Piti Luna. Sa mga nabit ko ng Lovely. Si Dong Adjin, no? Morning usap. Ni Mercedita Pati Luna usap sa may Dinoyan Shayan. Kanunay kini siyang gasunod. Kanunay siyang nagapaminaw. Address sa may DX. And of course, si Carmelita Hampak. Asa mga dapit nga balay nagkinintanaw or nag-view dia Carmelita. Good morning sa tanan nga mga nagsod ginoy dre. Tatak RMN. Sa atong ilis gudaran mga binati nato nga tigpaminaw, naday viral post karon sa diya sa may lungsod sa Rizal, no? Rizal Zamboanga del Norte. Kini may kalabutan pa daw nag-visit diha nga Miss Philippines Earth 2026 nga mga kandidata. Kay sa to na kuha to murag ang Rizal ilang gisuro itong Rizal dito ang lungsod sa kining Rizal mga binati nato nga tigpaminaw. Nga kung diin naman ni siyempre pag naay mga bisita katog gikan do sa lain-lain nga mga lugar god mi visit diha sa may lungsod sa Rizal tanaw nila mga nindot pud nga mga laganan o guban pa nga mga kini bitong for tourism purposes nga kuha nila, no? Ilahang kinibitong ma-promote. Kung unsay makita din sa may lungsod sa Rizal, kung adto ba sila sa uban nga mga kuan pod kining lugar. Adto ba sila sa uban pod nga mga lungsod, amanta nakabantay pero sa ako nakita lang sa mga posting, diya lang yun sa kining Rizal mga swimming pool diya o mga uban pangalaganan, mga kananan. Naka-visit ang mga kandidata sa Miss Philippine Earth 2026 sa may lungsod sa Rizal. And of course, pag na bisita nga mabisita, naagid po na yung mga kining ibang channel nga mga tao nga mo sila ang nakatuka mo nila mga trabaho diya. Kini pananglit, no? Kung naay mga kinahanglan nga i-improve, kinahanglan nga himuon aron nga monindot usab ang area sa adlaw sa pagbisita sa mga kandidata, mga kasama. Mag-asan ka mga tao ana. So kagahapon usa ka math Fontanilla dito sa may lungsod sa Rizal ang nagpost sa usa ka kuan kay siyempre pagkahuman expected gina nga sila yung mga TF, no? Sabi ng TF talent fee sa kuan pa na siya kung nagtrabaho ka na sa mga kining tindahan, trabaho ka construction, imuhang sweldo na siya. So kato gitawag sa TF or talent fee kay di mo tanan nga kay bitaw na ay mga talent nga mo pa na ilang kuan kining mahimo, no? So pananglit kung designer ka, di ba tanan pud makahimo, di mo tanan nga mga tao designer. So every one of us natay special nga mga skills and talent. So mo to naay talent fee nga naka budget para sa mga naglihok mga kaigsunan. Pero anay tabo manggod kato si Matt Fontanilla nagreklamo ni siya, nagpost siya sa social media tungod kaya nakita nga ang approve nga payroll gagikan sa kining accounting na usab, no? Giusab or gi alter mga binati na to katig paminaw, gigamitan og kining correction tape
Abot pila ka to'y presyo dito, tulog ka mga pangalan ang ibang ilisan na 1,000 og naapoy tag 500 na lang. So, suma total mga binati na itong ating paminaw. Bes sa kinimpiro nga iyang gipost, 15,000. No, naitag 2,000, naitag 1,000 ba to? Tag 2,000 ba to ang katong mga presyo dito sa mga TF atong mga naglihok. So, kini siya, ang suma total sa kinimpiro nga na-approve sa kining accounting is 15,000. No? So, 15,000 karon. Naa may giusab dito or naa may gamitan og kining correction tape. Kining correction tape mo na siya kung nakay sayop-sayop diha imo nang irisan, no? Imo na siyang imo na siyang tabunan para nga imong usbon. So mo na gamit sa kining correction tape. Abot pilay presyo ato nga ang usa gilisan og 1,000, ang usa usab o ang duha gilisan og kining tag 500. So ang 15,000 nga talent fee nga giingon niya nga kato is gipaagi sa kining payroll mga binati nato katig paminaw sa may lungsod sa Rizal. Nahimo na hinoon nga 13,000 na lang. Then, questionable siya, nga naman, na ay mga erasure ang usag ka payroll, na dili man na siya dawaton in taon sa kining accounting. No? Before di mo na ipasa dito sa kining accounting, dapat limpyo ang papel o wala na siya mga erasure. So, pananglit, ikaw may nag-prepare, ikaw may gitawag di ang liaison officer. Dili na siya magsilbi nga imo na siyang daghang mga erasure diha samtang nagbuhat ka og kining payroll. Or unsa imong gibang attach nga mga dokumento diha pare aning daily time record or DTR. Dili magsilbi nga naay mga erasure ang kining DTR. Muna nga dapat limpyo gyud ang mga papel. Nga imong dad-od sa kining accounting. So pananglit, limpyo ang papel. No, okay na tanan. Gipangayuan og DTR, oras, no, mabutan naman na diha ilang mga designated position, appeal na sa i-attach diha, kung kinsa ba liaison officer diha, nga nag-proseso sa maong kining talent fee nila or pinagi sa payroll, muna ang ipasa dito sa kining accounting. So pag abot sa accounting, ang himuon ana i-review ang tanan nga mga dokumento nga gipasa dito, kung kini ba nga papel is mo ba ni ang konjod, no? Mo takdo bagin siya sa ilang DTR. Kung nasa DTR pananglit ha, di ba na magsilbing ko po DTR tingali. Nga pila ko kadlaw diha ang kining mga kandidata sa Miss Earth Philippines mga kasama sa Miss Earth 2026 nga mga kandidata. Pila sila kadlaw diha murag taon-taon sibutat na lang. Magkinahanglan gyud DTR. Oh, pananglit ang imuha mo na siya ang presyo, tag 500 baka ang adlaw. So sa duha ka o sa upat ka adlaw na ay 2,000, di ba? Karon kung mauna siya ang kining presyo, ibutan tag 500 ang adlaw or kung wala DTR mo yun sila nga kada usa ninyo tag 2,000 ang inyuhang kining talent fee ani. So dad-o na dito mo na ibuhatan butangan o kining i-certified na siya sa inyong kinsabay gadala ninyo pananglit diha. So mo na certify with matching unsa pa na nga mga papel diha nga ipasa dito sa kining accounting. Pag abot sa accounting, i-review, tan-awon, wala ba'y mga erasure, insakto ba ni pagkasulat, mao ba ni ang mga pangalan dire, wala ba'y napuno dire, kaya basi na ay mga ghost ani nga gipangbutang. So mo na ipang-check dito pagtana sa system. Okay. So, kompleto. Mao na ni. So, magbuhat na dayon og kining bitong papel ang taga-accounting nga naka-payroll dito or nabutang ang mga pangalan ani mga tawhanan do nga nakahanay na. No? So, pananglit si kining bitong si number 1. Oh, mo na siya iha is 2,000. Si number 2 is 2,000 pod. Si number 3 is 3,000 or yun na ba? Depende kung pilay kuan. So dito na i-review pagkahuman ana og buhat og payroll mapurma na dito ilang papilis ang dokumento. Dito na din mo pirma na din ang kinsa tong mga mamirmahay dito. Gi-check, no? Gi-check, gi-attest. Dayon na pirma pagali kung apil pa ang kung sa kuan gina siya, mo apil pagali ang mga
official like a mayor, di ba? Then ang katapusan na is ang accounting. Dayon mao na din ang panahon na nga ma-release na dayon ang pundo didto sa mga kining mudawat ato mga TF. So sa lagtod nga pagka-istorya, giayo na og review dito, gihimay-himay na ayo ilang mga papilis ito, then gihimuan na dayon na sila og kining payroll. Pagkahuman ana, wala na mga erasure, di na magsilbi nga imong tabunan og kining correction tape diha. No? Kay kunay sayo pila ra bay pag-usab ana, mag-print og usab kay nay sayo. No? Kay ang 2,000 himong 1,000 or kining 1,500. So ato ning usbon ang kining papel kay kuan para wag erasure. No, kay diha man ko din magsugod mga pagduda. Di ba? So mo na limpyo na ang papel gikan sa kuan. Pag abot tingali dito o kinsay gadalaan na, kinsay gabit-bit anang payroll nga approve na nay budget gikan dito sa accounting. Dito na tingali na gimaneho. No? Kay imposible po kayo dito ba lang gikan sa accounting gibutangan na og gining correction tape. Nga dito limpyo ba na? Pwede ra man na i-print og balik ko rin sayop. So posible dito rin nahitabo ang pagbutang og correction tape dito na sa naghawid or kinsay gahawid, kinsay ga-release sa kining kwarta nganong nakuhaan ang 15,000 nakakuan pa gyud. Mahibaw ang gini mo nga wala gyud di gid kabalo ang nagtrabaho ngano man. Sa subtotal ani or sa iyang total ani is 15,000. Pag abot dito sa mga pangalan, ato tunga nga pangalan, ang tulo ka mga tao dito gipang gikuhaan og ang usa 1,000 na lang og ang duha ka mga pangalan tag 500. So 2,000. Kung 2,000 i-deduct nimo sa 15,000, 13,000 na lang unta ang subtotal. Karon ang hitabo dito, kung imong kwentahon ang kining gikan dito sa babaw hangtod sa ubos para itotal nimo tanan, ang mugawas 13,000 yun unta ang presyo. Pero ang subtotal 15,000. So diha pa lang daan wa na sango na ka. No, kung kinsay gahimo ana or kinsay ga alter ana or kinsay gatabo na nagkining tawa kaning correction tape. Murag na ay tulubago na, murag problema giga sa accounting ana. No, samot nagwalay kabanggagan or wala sayod ang accounting. Basig matingalang accounting ana nga gikan diri sa mo ang papel limpyo man kay na wala man ay mga erasure, wala man ay gipangbutangan di og correction tape. Nakaron kay gipost ba ni Matt Fontanilla ang mao nga kini payroll. Kung siya pa wa magkuno siya dahangol sa kining TF. Ang iya lang is tagaan sa explanation nganong gi-erase o ganong gitabunan o kining correction tape o gisulatan og 1,000 o tag 500. Matod pa sa kuno hibaw ano ni. Kailan trabaho ko na ni murag na sila yung mga nag-assess, sila yung mga nagbutang og kining mga basta kay mga panindot kuno sa mga area kun asa mo adto ang mga kandidata sa Miss Philippine or Miss Earth 2026 nga mga kandidata. Mo ilang murag trabaho. No, dayon murag kining daghan pa sa mga trabaho ana. Murag gyud to ang iyang gikuan nganong wala sila gi-explainan, matod pa pasapasa kuno sila nga dito lang ka mangutana siya nganong ingunana, nganong gi tabunan. Dili makakuha og insakto nga kini tubag. Karon yadlok pagid siya nga pasakaan ko siya og data privacy. Pero sa kung tanaw to murag layo ra man kayo. Nga naman ang pangalan sa pag-post gitipigan man, no, kato mga pangalan nga nagdawat wala man nakita. Ang pangalan sa mga nagpirma wala usab nakita. Kung may mga number or mga ID number wa pod nakita. So dili kayo or layo ra kayo kumingga kanang data Privacy Act nga ikaso ana mga kasama. Ang karo ana kadong naghimo or nag-alter or nagtabon ana nga kining amount, murag siya ang makulba-kulbaan karon mga panahon na kay ipatawag sure man ipatawag do sa squad sa kining accounting kuno nato ang giri papel. Nagikan sa accounting pag abot didto ngano na usab. Taon sa naman taon na nga grabe ang kahago sa mga tao niya ingon naon pag yun. Muna nagapait karon mga panahon na kay bisag ginagmay kay nga mga
kini sa lapi usahay no daghan bagyo magka-interes. Naa pagyo mo interes nga mga tawo. Mga binati na to nga tigpaminaw. So munay dako nga problema karon grabe. Kung magpiraminti diri sa nasod sa Pilipinas ambot unsa ang ugma sa mga katawhan karon sa kini Pilipinas. Oh, so sa kinsa man ka kana sa may lungsod sa Rizal sa Zamboanga del Norte. Kung sa kinsa ang nagtabon ana or nag-usab sa mao nga payroll, murag naay kay tulubago na o naay kay mahimong eksplanasyon kay matod para ba nga limpyo do na nga papel gikan didto sa accounting. Unya nganong pag-abot diha or pagpirma sa mga kining nagkuha silang TF, nausab naman. Dapat yung istorya nga basin ko do og kining ro pa nga kuan ba, no? Ro pa nga dokumento. Pero di mo ta makaingon nga ro. No, ibo ta lang nga kay na basig ang final ko ro, basig tuara ko ng final. Di man ka makaingon nga di man to siya di ka makaingon nga di pa to sa final. Ngano man, nakapirma na ang uban nga mga tao didto nga nag-claim sa ilang talent fee unya gibutangan pagyud og paid or PD. Murag abbreviation sa sa kining paid ang kining PD. So pirma then diya sa side sa right side mga binati na to kining paminaw gibutangan og PD, which means paid or bayad na ang maong kining a certain individual mga kasama nga nagkuha silang TF. So di na makaingon nga kuanto siya, kaya nakapirma naman. Gawas tingali, kung gato nga mga number dito or gato nga presyo dito, wala pa'y pirma dahil sa kilid. Wala pa gibutangan og ginimpid. Ano magaingon ta, kani, mura ko pa di klaro. No? Usbununon pa di. Pero nagkapirma na din gibutangan nagpid sa kilid. Unya, nakita pag rito nga giusab ang kining presyo. Murag magkurat-kuratan ang nag-usab ato. No? Kinahanglan siya nga mag-explain sa maong kini bitong pag-usab sa kining presyo dito sa kining payroll kay basig wa na kabalo. Ambot lang ko nagkabalo ba ang accounting na. Hinawa may official statement karon ang kining LGU. Mas maayo pa na siya nga nabulgar ko na kay basin unya naapay mga aktibidad o napay uban pa diha nga basig mausban na pod. No, kung unsa manggali ang mga aktibidad diha nga nay mga unana nga mapamaagi. Karon balandaan mas maayo nga napakgang na. Na-imagine nimo 15,000 ra ang kining subtotal sa kining talent fee nya nawala pag 2,000. No, nahimo na lang 13,000. Unya naghimo pag yudo pag giklaro kay sa babaw iyang gipang iresito gipangutangan niya og kining kining unsa ni tawagan ni kining connection tip. Unya kung imong i-total di gyud kaabot og 15,000. 13,000 ra gyud ang kining total sa kining amount. Unya pag-abot dito sa subtotal 15. Nga naman 15 gyud dato siya kaso lang nawala ang kining tag 1,000 nawala ang 2,000. Sa babaw gi 1,000 ang sa ubos basi 1,000 to siya, no? 500 ra gibutang. So mo na karon ang problema. So gipost na siya ni Math Fontanilla tungod tingali sa iyahang ka kuan ba, no? Murag na nakuan siya na kininatingala siya or mura og gining ko siya pa siya post pa niya murag nagka-minus, no? Nganong kuno na ingon ato o nganong wala gi-explain ko siya pa kung siya gapas ng mga talent fee. Pero kung tanaw nimo bro pa siya kinala kisa mo kay tawo ana kinalag kwarta karon karon 2,000 or 1,000 pero lisura na kita pagkitaon ko mga panahon na. No, wa kay sakto trabaho. Lapike kay na karon mo na hitabo sa yaha. Na ikaw karon diha kon kinsa man ka ang nag-usab anang payroll diha, murag naa kay dako nga tulubagon og kinahanglan ka nga mag-explain dito sa accounting. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Makruya. Komentaristang patas o di bias. Postisya, katarungan. Komentaristang waigi kahadlukan. Makruya. Way lipod-lipod nga komentaryo.
Tintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Grabe na kay mga pangitabo karong mga panahon ha. Marami tawag kan ba ayuda bitaw nga gikan sa gobyerno pag-abot or paggikan dito sa kining Metro Manila. Betul lang kining Jismil. Mingon ang national government sige na may panghatag karon nga kining hinabang para sa Jismil. Pag-abot sa region, gikwaan na po sa region, no? Ang Jismil mo na lang kining 6,000. Pag-abot sa lungsod. Gikwaan na po og kining 2,000. So, imbes kay 10,000, mo na lang 2,000. Gikwaan og 4,000, gikwaan 2,000 sa lungsod. So, 4,000 na lang. No? Kay 4,000 god, 4,000 dayon. Kuan din ay 2,000. Pag-abot sa barangay, gikwaan na po ni kapitan og kining kuan usa ka libo 2,000 baga pag-abot dito sa nakadawat 2,000 na lang iya ha. Ang pinaka-worst pag na bitong kwarta nga dako kayo pag-abot dito sa gitabangan tagaan na lang noodles og kining mga dilata. Unay pinakapait gyud kay grabe ang kuno init kining kwarta. Kung imong hunahunaon daghan kay ang dala, daghan kayo ang masilaw sa kining kwarta or sa sapi mga binati ra to katig paminaw. No, tungod kay nga naman, mo ko'y sagad lang badungog, bakita na sa kining palibot. Sila paitay kung ano nga mga panghitabo. Tatak RMN. Angeline Mijares, morning. Top radio commentator. Maruya. Update sa kono sa katong si Vice or si ex-Vice Mayor James Bohol magagasama do sa may Abuyog Leyte. Abirot taga-Leyte ito, taga Sambuanga del Norte ditong tawhana di ay. No, diri dito sa may Nanginan Katipunan nag-apuyo. Murag iya kasawa taga Nanginan din ang iyang kani si James Bohol taga Bara, no? Bara di Polog City mo na istorya nila. Napay mga kuan po nga to dito ko ni masinso. Actually diri ko na sa kuan middle class sama murag middle class sa diri sa Sambuanga del Norte pero dito pag-abot dito sa kining Leyte sa may Abuyog murag midako ang ilang negosyo do gani ang iya ko ng mga ubang pamilya mga igsoon mga pagumangkon gipandala ko no dito gipang patrabaho ba no dahil mo naka-focus sa negosyo dito mga binati ato katig paminaw pero sa pagkaunsa ang gisulod man sa silang warehouse o gipang dagit unya ang nagdagit pagid ato taga base Samar mga kasama nga kini bitong mga batan-on pa no nay 30 nay 20 kapin ang kining edad unya pulos manag-agaw mga negosyante pod ang maong kining usa ato sa mga nadakpan negosyante nya dito sila nasakpan sa may Pasay ba to pero wala na ang magamahan no kato si kisa tong Jimbo wala na ikuan wala na kinabuhi nga gihulog do sa kining kanal ang gisakya nila nga sidan gibilin dito og gipamatay ang mao nga magamahan sila luya kayo no unya taga kuan na to taga kining Katipunan taga nasubo pod nga mga Katipuneros kung sila pa maayo nga mga tao dito ang katong pamilya nga Bohol kay bisag unsa kuno mga pananlit na mga aktibidad automatic do ga support gahatag do og mga support diri bisag tuan na dito sa kining Leyte mga kaigsunan so sila di gyud matagna ang kinabuhi sa tawo mga binati na to katiba binaw. Top radio commentator. Maruya. Sa pikas pa ito na iskutan, no? Kaya may kalabutan Japon sa nagapadayon nga kinibitong rally karon sa INC dito sa may Metro Manila, particularmente sa may People Power EDSA People Power Monument padulong dito sa may kining Bonifacio mga binati nato nga kaigsuonan. No, nagahimo sila murag ikaduha na ning kining rally nila kay sa miaging rally nila na surprise ang mga kapulisan pero gani na may istorya ato nga wag surprise kay sa wala pa kuno gihimo ang rally na naman kuno yung mga permit di ang taga ANC mao ba istorya sa kining sagad sa mga taga ANC pero matod pa nga wala moingon po ang taga Pikas nga wala sila nagkadawat og kining permit wala sila nahatagan og permit kagahapon gihatagan og permit pero murag kagabi mag-extend sila karong adlaw gi-revoke ang permit sa mga taga-INC. Pero ba ito na masayran? Pero bisan pag gi-revoke tingali, murag karong mga panahuna or karong adlaw, murag nagpadayon ang ilang rally dito. Kini may kalabutan lagi sila panawagan, no? May kalabutan sa korupsyon,
dunay kalabutan sa mga pagpanglupig mga binati na to nga kaigsunan. Kay kung imong tan-awon karon, dire mo ko nagsugod ang kani actually dugay naman naghimo naman sila og gining rally sa nakalabay pa nga mga bulan o tuig ang kining INC. Kay karon murag viral kay ang INC sa unang panahon sa amahan nga si Makoy Marcos, ang mga taga-simbahang Katoliko o uban nga mga sektor maoy nag-ulo-ulo sa pag kining marcha dito sa EDSA, no, sa Epifanio de los Santos Avenue. Mo na meaning sa kining EDSA. So sila ang gaulo-ulo na mga madre, mga pare, hangtod nga nakuha nila ang kasing-kasing sa mga sundalo o kining kapulisan. Nga gatoon da is milaban nga kang Marcos pero niabot ang panahon nga mura nakita nila nga mura di lagi makaya. Tungod sa kadaghan nga mga tao nga nagmarcha dito sa may EDSA. Nga mo to'y hinungdan sa pagpalagpot sa rehimeng Marcos sulod sa duha ka mga dekada. No? For more than 20 years nga gidominahan ni Ferdinand Marcos ang Pilipinas. No? Grabe ang mga human rights violation ito nga mga panahon. No? Daga mga human rights advocate ang nanawagan, ang nangawagtang, nangawala, nangamatay, gipang patay, gipang sirado ang mga kining television, mga radyo. Dagan kayo ang mga panghitabo ato nga mga panahon na. O pero hino nakita man nato nga napoy mga kalambuan, di mo ingon nga tanan gyud pod mga negative lang pod tanan. No, kay during sa panahon ni Marcos or ni Ferdinand Marcos nahimo ang mga kining kidney center, lung center, no, mga kuryente, mga dalan, tulay. So dagan gyud mo kay imagine mo 20 years pa nga nahimo nga presidente sa Pilipinas. Sa wala pa na usab ang konstitusyon ato nga panahon. Pero sa pagsulod sa 1987 Philippine Constitution, sa dihang nailog na og nahimo ng presidente si kining Cory Aquino ato nga time, dito na no nanay kagawasan o demokrasi kuno ang Pilipinas. Pero kung hinumduman pa ang istorya sa una ni Marcos nga after 20 years kuno gamunaog siya sa kining unsay tawag gani sa katungdanan ang ekonomiya sa Pilipinas bagsak na. Parang sobra 20 years, 1986 hapit na mag 40 katuig or sobra na ba? No, sobra na 40 katuig mga kasama. Kung imong tan-awon karon, may kaingon nagbagsak na gyud ang ekonomiya sa Pilipinas. Tanawon ko ni nagkataas ang inflation rate. Bot pasabot ato is nagkamahal ang palaliton, unya parting gamaya kayo og kining sweldo. Pila ra sweldo na to? Ang palalito to, bugas karon kanang pinakamahal sa 60. Oh, nagay sweldo diha nga 400 or 500 kada adlaw. Palitan mo nagbugas nga 5 ka kilo. Wala na. Pretihan pa. Karon nagtuo pa nga sa dihang nailog na ngadto sa mga Marcos ang gobyerno sa Pilipinas kay murag sila na magud ang hari atong mga panahon. No? Nabalik ang demokrasya, nabalik ang katungod o kagawasan sa mga Pilipino sa panahon ni Aquino. Pero kung imong tan-awon, daghan gihapon ang naglisod, unya mas migrabe ang korupsyon ato nga mga panahon. Nahuman ang termino ni Aquino, mibalos, milingkod usab si Fidel Valdez Ramos nga murag na bangkaruta ang Pilipinas gipang baligya ang mga kining gipanagyahan nga negosyo sa atong gobyerno kanang Petron sa gobyerno man sa una gi-privatize, no, gibaligya siya kay kung wala pa na karon mas barato ang gasolina nga naman ang mga negosyante kasabot-sabot na kay kung sa gobyerno pa na ang Petron karon mga panahon na importante lang ang presyo sa gasolina is tag 50 karon kung ibaligya sa kining gobyerno sa Pilipinas og tag 35 lang or tag 40 pesos. Di ba po gusto mga negosyante nga mga pribado nga magpaubos silang presyo? Nya karon mga panahon na magsabot-sabot ra mga negosyante. Bisag tres na sa Lipulo god. No, kada mga gasolinahan. Bisag barato nila kuha diya, magsabot-sabot na sila walay mamintaha nila. Mao nay kuan basta ma-privatize na gali. Inon din ta serbisyo ko sila ba? Pero wala na. Wala na kagawasan nga magbuot ang mga Pilipino wala. Kay kadto, kung naa pa lang to sa gobyerno, mayon ang gobyerno nga mamaligya ra mig tag 40 pesos dire. Di ang mga
private nga mga negosyante ato sa gasolina, mapugos sila sa pagpapos naman. Di man mahalin ang ilang kuan. Ilang mga negosyo. So rito, gipaligya ni FBR ang kining Petron na himong na-privatize. Misulod na po ang Estrada, no? Si Joseph Estrada. Dito na po yung mga corruption, issue sa corruption. Parte naghana kay mo itong natangtang na pulis si kining Gloria Macapagal Arroyo. Si Gloria Macapagal Arroyo ni abot sa 10 years na himo sa presidente. Ano man, 2 years lang si Joseph Estrada natangtang. So siya may vice president automatic by the law of succession, automatic mulingkod ang vice president. So nahimo siyang ang vice president na himong presidente nga si GMA sulod sa 4 ka tuig. So, ang 4 ka tuig, wa mo na kompleto ang 6 ka tuig, pwede ba ka magpa-elect? Buto nga nagpapili sa pagka kining presidente sa Pilipinas. Nga nahimong kaatbang usab ni FPG, no? Si Fernando Po Jr. Oh, dito. Nga mo to issue nga mo to gikamatya ni Fernando Po kay di sa katuo nga na mga lugar nga nasiro siya. Oh. Kaya gano'n ang gawas to ang ganang hilogarsing nga mga isyo. Gani, sa panahon gali ni Gloria, ang katong ZTE scam, katong sa mga abono, unsa pa to, pertin daghana kag iska, daghan kayo mga corruption ato sa panahon usab ni Gloria. Oh, pero usay makabalo ra po si Gloria gano'n, economic sa bulsagon. Pagpuli usab ni Aquino, medyo ni Noynoy Aquino, medyo na okay ang Pilipinas, gani, gamay-gamay ra ang utang, dayon, medyo may improve gamay ang ekonomiya sa Pilipinas ato. Oh. Pero nagyapon ang corruption. Di gyapon mawala ang kiring corruption. Kaya dito ba ito sila nga, kung sila silang dilema bito itong panahon? No? Kato itong mga PIDA-PIDA scam. So nagyapon ang issue ato. Pag-abot sa kang Duterte, dito na po, nagsugod na po ang mga utang. Ano man, kinasay project nga build nga program. Nga nag-utang o mga kwarta aron nga kining himo o mga proyekto. Nga muna ang, kung mo makita karon daghan po ang mga proyekto nga nahimo. Imagine mo sulod sa pila ka tuig gani ang Pasig River so na perting hugawa pero nalimpyo. Ang Boracay nga perting hugawa nalimpyo. Mga building nga wala nagsulod sa insakto nga pagkuha og certificate sa DNR gipangguba, no? Kay nakadahatag sa kadaot sa kinayahan. Oh, mga mining nagkahinahinay, dili kay ingon anak kakuha ng mining. Karon, grabe karambat ng mga miner. Bisag asa karon, sa Dumingag sa buwan ka Dilsor, mura na po siya bayog karon. Pagkadaghana kayo, kana mga anay dihag Bulawan, mukuha ko sila tag 5 nga to sa pulo ka kining kilo matag simana. Imagine nimo yung anak kadaghan, sabot grabe ka, kwartahan Dumingag. No? Daghan kayo makuha di nga Bulawan. Dolo na utlanan naman sa may kiningsayan. Oh, karon, may pulis sa Bongbong Marcos. Diri naman gininoon. Grabe naman gyud ang corruption. Mangin sila nga nagsugod ang corruption panahon pa sa Duterte administration. Sa Duterte administration nagsugod kuno ang kining corruption. Naa na kuno ang pag-deliver sa mga kwarta. Ang pangutana karon diha, nganong daghan man kaayo ang mga nakadawat og karta nga minilyon sa panahon karon ni Bongbong Marcos. Oh, may istorya nga tungod karon ni Bongbong Marcos, nabulgar ang korupsyon. Nabulgar ang pagpangawat og kwarta sa nakalabay nga mga administrasyon. No, sa panahon pa sa Duterte administration. Tingala itong pakpakan na kay nabulgar man din na ang panahon sa Duterte. Sa tupakpakan kinabulgar ni Bongbong Marcos. Karon, nganong daghan mangyapon ang korupsyon karon sa grabe mas worse karon ang Bongbong Marcos. No? Kabantay mo sa una na mga congressman, mga senador nga mag-away-away. Nakabantay pa mo sa una nga na mga isyu nga si congressman nakadawat og tag 20 milyones. Nagkadawat og tag 10 bilyones. Nabay mga senador sa nga mag-away-away? Walay gaaway-away nga mga senador, walay mga gaaway-away nga mga kongresista tungkol sa kining kwarta. Karon, grabe karon pinaka-worst karon yung administration. Kita nagtuot nga sa panahon sa pagpangampanya ni Bongbong Marcos, mauki na og matarong na nila ang ilang apelido.
No, kaya nga naman, perting dautan nila sa unang nga panahon, no, gisaway sila pag-ayo, gipanghimeraot sila pag-ayo sa mga Pilipino sa unang nga panahon, tungod sa, murag na dili may pagdala sa panggobyerno sa ngamahan. So, daga na ito nga sa panahon karon ni Bongbong Marcos, sa bago nga henerasyon, maoki na, mausab na. Dili na, wala na isyo sa korupsyon, wala na bahid sa korupsyon, pero karon grabe naman. No? Daghan kayong galisod nga mga tao karon, pero ang pagpangurakot sa mga kongresista, pagpangurakot sa mga opisyal sa gobyerno, perting daghana kayo. Imagine mo si Bunuan, siya ang pinakalabaw sa DPWH, na DPWH usa sa mga sentro karon sa diskusyon tungod sa grabe nga korupsyon. Daghang mga district engineer, silang Alcantara, kinsa pa to nga mga kining engineer, kinsa pa to nga mga kontraktor ang gipanghinganlan, nga apil ang DPWH nga adunay connivance, adunay panagsabot sa mao nga kining opisina aron nga kawaton ang kwarta sa tong gobyerno. So siya ang pinakahid. So imposible kay di magahibalo ang pinakahid kung sa gihimo sa diya sa ubos. Kay kinahanglan nag-approval diya sa kining head. Pero sa gihimo sa gobyerno karon, si Bunuan himuon siya nga state witness. My goodness, unsa nga klase ka bang gobyerno ang Pilipinas? Top radio commentator. Makuya. Sa balaod, makahimo lang ka or mahimo kang state witness kung dili ka ang pinaka kawatan mga binati na to nga tigpaminaw. No? Dili, less guilty lang ka. Pero most guilty gali ka, imposible kaning head. Kaning head automatic na sa makuan nga most guilty na. Kaya naman, ikaw may labos pa nandiya. Nangawat gali sa ubos, samot na ang sa babaw ana. Kaya imposible kayo og naanay himuon sila diya nga wala na kabalo ang taas. Nakaroon himuon na mag-state witness. Naon sa itong gobyerno? Oh, may sila karoon ginaman ko rin korte. Kung tinuod man ang pagparinggit sa mga taga-INC karon, nga nagparinggit sila og korupsyon nga no di man sila mo file og kaso ngadto sa korte o sa ombudsman. Bitaw nung ano mo lang naghimo. Dapat nila naghimo. No sa taga-INC. Pero ang pangutana diha, mga binati na to nga tigpaminaw, ang ombudsman ba o ang korte karon mga panahon na kasaligan pa ba? Kaya ang anitaw tanawa karon no. Silang Joel Villanueva, mingon si Ombudsman Remulla sa una nga, wala na, hinog na kay si Joel Villanueva, ang hayan ang kasuhan. Kaya dito man siya sa pikas. Karon nga miuban na siya diha sa administrasyon, nahilaw og balik si Villanueva. Wala gidawat sa Ombudsman ang kaso nga gipasa sa DOJ kay matod pa kulang kuno sa case build up. Ingon ana kalawlaw o way klaro nga panggobyerno ang Pilipinas. Top radio commentator. Makuya. Di ba? Ngayon sila nga si Marcolita kuno ang gitipigan sa taga-ANC. No? Giprotehiran sa kaning taga-ANC. Nganong dili kuno ipasaka ang mga pasangil nila ngadto sa korte. Kinsa babay makapasalig or makasalig karon sa korte o sa ombudsman. Naklaro man kay bias. Mo klaro kapag kasulti bias kayo. Pero wala ginayon ang kaso ni Joel Villanueva. Di ba? Muna, ang gihimo sa taga-INC, di ba sila sulod ginito sa kining korte, di ba sila magkakot sa ombudsman, maglisod ba sila dito? Mo nilang gihimo karon nga, nagtapok sila, nanawagan sila, may kalabutan sa isyu sa korupsyon. Unya, nakasaad na sa itong Philippine Constitution nga adunay katungod o kagawasan ang matag-usa para sa pagpadayag sa ilahang gipang kuan diya, no? Ilang gipang bati diya. Every one of us pwede sila nga mag-asimbol. Nana sa itong Bill of Rights, no? Nakabutang na diha. Mara ka mo ay mo pagpastilan Ginoo. Huna-hunaon ninyo kung unsa ang isyu karon sa korupsyon. Wala man problema kung patas ang pagtratar sa matag-usa, makontra sa politika or sa dili, dapat patas. Asa may pagkapatas sa? Why pagkapatas? Top radio
commentator. Makruya. Komentaristang patas o di bias. Pwede ko manan sa pagparito sa unahan, alas 9:03 sa Tudgano Sandon Plus Gold. Kini nga oras sa Tod Ganato sa Sandon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipa-epektibo nga suplemento tungod kay extracted ang paghahimo niini. Gikuha ang pinagaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina, og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula, mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C, o bali sa mag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Kuskus Batikos. Adlaw kita karon nga Huwebes Pizza 2 sa bulan sa Julio 2026. Manabilit lang pag iyon kaninyo. Fiato Cesar Wad Kailom. Ipatuman ang kamaturan, bisan pa man nagabukan ngadto sa kalangitan. Kini, ayo pobre nga lagad sa kahanginan. Radyo Man Mark Andoy Bakruya, Tatak Armen. Tatak RMN. This newscast